My dad's name is Napoleon Bergado Sr. He's 67 years old. One thing about my dad, napakaraming bisyo. Okay? Napakatalino. He's very creative. Sabi ko nga sana nag-lawyer na lang siya. Matulungin, lalong-lalo na sa ibang tao. And kaya nga ano siya, barangay official. And a lot of people from our community gustong mag-run siya as barangay chairman. Pero sabi niya, wag na lang kasi he wants a peace dun sa bahay namin. Ayaw niya na maraming tao, ganun na pumapasok, na-invade yung privacy ng family. I should say my dad is a special person. Okay? He's very special to us, to me. Dahil pinalaki niya kami ng tama. Well, I have to reveal something kasi second family lang kami. And ang maganda sa kanya, kahit na second family kami, never in my life na gumising ako nang hindi ko siya nakikita. He's always there. He makes it a point na pagkagising namin, naghahanda siya ng breakfast. Andun agad siya. Then, kasi nagagalit yan pag hindi kami nag-breakfast. Bago kami umalis ng bahay, talagang pakakainin ka. Although sometimes, umuwi siya ng late. So, minsan kasi nararamdaman ko rin na kahit natulog ka, ikikiss ka niya, lalo nung bata kami. Ramdam na ramdam ko yun. And every time na nauuwi siya pagkagabi, may mga pasalubong yan. Very generous kasi yan eh. Halos lahat ng tao, kaya niyang, pag may pera siya, pag meron siya, i-share niya yan. So, ganun siya as a person. And best thing about him, yung kasi ang talino eh. Lahat ng assignments namin, siya yung nag-guide sa amin, tuturo sa amin, especially sa math. Wow, ang galing talaga niya. Magaling talaga siya. Sa English, sobra. Yung grammar kailangan perfect ka. Is an editor-in-chief nung high school days niya sa Manuel Rojas High School. Editor-in-chief siya nung 4th year siya. Ewan ko na-follow siguro namin yung path na yun dahil sister ko, brother ko, up to me, lahat kami nag-journalism. And ang maganda sa kanya, lahat ng mga articles namin, pinapacheck. Siya yung copy reader namin. Siya yung nag-proofread. So, ganun siya kagaling. And yung milig yung mag-crossword puzzle. Ang daming books sa bahay. Yun nga lang hindi namin namana, especially ako, hindi ko namana yung sobrang pagbabasa. He encouraged us ever since maliliit kami, pero hindi ko namana. Nawala sa hilig ko siguro. Yun. Yeah, that's my dad. Wala akong maalala. Okay, wala akong maalala. Dahil siguro sobrang busy niya sa work. Hindi siya ganun nakakapag-bonding sa mga anak niya. He's more of a father figure talaga. Tatay ako, andito ako, sundin niyo ako. These are my rules, you have to abide by my rules. Ganun siyang tatay. Hindi siya yung mahirap palambutin yung puso niya. Pag sinabi niya yung rule, batas yan. Kailangan mo sundin. Whatever happens. Or else, get out of my house. Ganun ang rule niya. Ang nare-recall ko lang pagka nanonood kami ng TV. Ayaw na ayaw niyang manonood kami ng mga Tagalog films, Tagalog movies, Tagalog TV shows. Ayaw na ayaw niya yun. Gusto niya Channel 9. That was before kasi sobrang lag. Mga English series yung mga nandun. Starsky and Hutch. Wow, ang tagal na nun. mga Knight Rider. Yan, naalala ko yun. Yun yung mga pagka nasa buong family nandun sa sala. Nanonood lang kami ng TV together, all together. My brothers and sisters, with my mom. Pag nagalit siya, talagang galit. And lahat kami takot sa kanya. Usually nagkataas ng boses yan. And parang buong mundo naririnig yung galit niya. Ganun siya magalit. He can't control his emotion.
Pero yun nga lang, after na, nare-realize naman na naggalit siya, na yung mali sigurong sumigaw siya ng malakas na halos lahat ng mundo naririnig yung galit niya. Bumabawi naman siya. May way naman siya para bumawi. Yun nga, nagluluto yan. Oo, nagluluto yan and talagang alam mo na bumabawi siya dahil, kumain ka rito. Yung tipong ganun na hindi subtle pero firm na alam mong kumain ka rito, kakain ka. Pero alam mong naglalambing siya. Parang, sige na nga, I forgive you na. Parang ganun. To my tatay, okay. You may not be the perfect dad, okay. Marami tayong pinagdaanan with nanay. Alam naman namin na paano mo kami inalagaan, paano mo kami pinalaki. And now, ngayon na kami na ang legal na pamilya, I'd like to thank you for everything na ginawa mo sa amin, pagpapalaki mo sa amin. Lahat kami, hindi napariwara yung buhay. Lahat kami nag-guide mo ng tama. Lahat kami napatapos mo ng pag-aaral. I'd like to thank you for that. Lahat ng efforts mo, nakikita ko yun. Lahat ng paghihirap mo nung times na nawalan ka ng trabaho, na magkasama tayo, nag-service ng electric fan sa mga kapitbahay. Hindi ko makakalimutan yung mga hirap na yun. Ramdam na ramdam ko yun. And I'd like to thank you for loving us. Kahit hindi mo sinasabi na I love you, alam namin na mahal mo kami. Dahil every time na may problema, you're always there for us. Hindi mo kami pinababayaan. And minsan ko lang sasabihin sa'yo to, I think hindi minsan never ko pang nasabi sa'yo to. But you know for a fact na hindi lang ako, lahat ng mga kapatid ko, mula kay Ate Maya, kay Ate Ayla, kay Gino, kay Lucas, and sa akin, alam mo kung gaano ka namin kamahal. Okay? May mga times na hindi tayo nagkakaintindihan, pero normal lang yun. Alam mong mahal na mahal ka namin at hindi ka namin pababayaan. Nanay is not here anymore and ayaw na namin mag-regret na darating ang araw na mawawala ka rin. Alam natin yun, lahat naman tayo mawawala sa mundo. Ayaw naming mangyari na magsisisi kami dahil hindi ka namin naalagaan at hindi namin napakita sa'yo kung gaano ka namin kamahal. So, Happy Father's Day in behalf of my mga kapatid. Mahal na mahal ka na. Happy Father's Day.